I am with my lawyer, attorney Jovito Barte, at nag-file nga po kami ngayon lang ng grave oral defamation in relation to cybercrime. Doon po sa mga pinagsasabi po ni na Gumban, Waupan, and then Bulontate, yung sa maleta, and then yung sexual trafficking, human trafficking. So hindi na ho natin pinalagpas dahil kalukuhan naman po yung mga pinagsasabi, kasinungalingan na kailangan po lang sagutin sa korte na yung mga paratang po nila sa atin. So ayan na nga po, kasama ko po ang aking lawyer at nagsampa na po ng kaso. Dati po pinalusot ko pa ito nung una. I mean, hindi po kami dahil wala naman ho talagang katotohanan. Pero yung ginawa nila nung June 4, padami na padami. Dati ilang maleta lang, naging 8 maleta na. Tapos meron na ngayong human trafficking. Puro kalukuhan na. Tapos nakakalungkot, pinagtatanggalan naman nila yung listahan, nagbawas sila ng mga tao. So talaga makikita mo na gawa-gawa lang po nila itong mga accusations nila. So baka po kayo ipa-inhibit naman by the time na maghaharap kayo sa committee ninyo? Wala akong problema. Napag-usapan na po namin yan ng majority block. Nagsabi na rin po ako kay Acting Senate President Win Gatchalian. Pumayag naman po at pumayag po si Senator Kiko Pangilinan bilang Vice Chair na siguro ganun po gagawin natin, or we will create a subcommittee to investigate flood control. Kasi po parang hindi na tayo natapos-tapos, pero kasi nag-file na rin po si dating Chairman Lacson na isumitin niya na po yung Chairman's report sa Ombudsman. Kaya nga po may mga resulta na, may mga arrest na pong ginagawa at mayroon pa pong mga arrest daw sa mga darating na araw. Kaya papasalamat din po tayo kay Ombudsman Remulla na ina-actionan niya po ito kaagad at ipinapasa niya po sa Sandigan Bayan. Sen, ka-clarify ko lang, when the time comes, you will inhibit at sila ang haharap? Definitely. Mag-i-inhibit po tayo para wala pong masabi, di ba? Dahil yun din po hinihingin lang sa press con kanina, sinasabi po ni Attorney Baligod, atin lang sila pag nag-inhibit ako. Di wala akong problema. Mag-i-inhibit po tayo. Ibigay ho natin kay Senator Kiko dahil siya po yung Vice Chair. Nakausap daw kayo ni Baligod? Hindi po. Kanina? Hindi ko po siya nakausap. Si Senator Soto po ang nakausap niya. Sir, just to confirm, 3 lang po out of 18 na maleta boys ang kinasuhan niyo ngayon? 18 na maleta boys, 3 lang po dahil yun po yung nag-implicate po sa akin Si Gumban, si Waupan at saka si Bulontate ho. Yung iba naman, wala akong namang sinabi. Alright mga kababayan, mag-reaction po tayo dito sa pag-file ng kaso ni Senator Erwin Tulfo dito nga po sa Pasay City Regional Trial Court, no? At kinasuhan niya po ang mga membro, no, or ilan sa mga membro ng 18X Marines, at ito nga po sila Bernard A. Gumban, Robert M. Waupan at si Benny Bulantate, mga kababayan. So silang 3 yung kanyang kinasuhan ng kasong grave oral defamation, no? So 3 lang po sa 18X Marines yung kanyang kinasuhan dahil yung iba daw ay wala naman daw pong sinabi patungkol sa kanya. At nung una pagkabanggit sa kanyang pangalan ay pinalampas lang daw niya ito, mga kababayan, no? At noong nakaraang araw nung hearing nila Senator Marcoleta ay doon na daw po siya nag-isip na kasuhan na itong 3 ito na nagdawit sa kanya dito sa mga mali-malitang pera na diniliver doon sa kanyang bahay sa Green Hills, at itong isa pang kasong sinabi nila, mga kababayan, or ito pang isang ginawa ni Senator Erwin Tulfo, yung sa human sex trafficking, no? Ito yung binabanggit nila doon sa mga hotel na may mga babae di umano doon na pinapapunta at pinapagpipilian, at kung sino daw po yung mapipili ay pinapapasok doon sa loob ng VIP room, mga kababayan. So para po sa aking opinion dito, at nasa demokrasya naman po tayo, no? At may karapatan po si Senator Erwin Tulfo na mag-file ng kaso laban dito sa mga nag-aakusa sa kanya, at kapag nasa korte na po itong kaso, mga kababayan, ay maglalabasan na po yan ng mga ebidensya, no? At kung totoo man itong mga paratang ng mga dating sundalo sa kanya, ay kailangan po nilang maglabas ng mga ebidensya, mga kababayan, na patunay na yung mga sinasabi nila, yung pag-a-allege nila dito sa pagbanggit ng pangalan ni Senator Erwin Tulfo ay may ebidensya po sila, no? Or may katotohanan itong kanilang mga alegasyon. Kasi kung wala po silang may pakitang ebidensya ay talagang paninira, mga kababayan, yung
kalabasan dito, no? At knowing na si Senator Tulfo ay politiko, public figure, at syempre may mga kanya-kanya mga pangalan po silang iniingatan, no? At sa tingin ko naman itong mga Marines na ito ay hindi naman siguro sila basta-basta na magsalita at manira ng mga kapwa, no, mga kababayan, lalo na high profile po itong mga binabangga nila at napakadelikado yung kanilang buhay dito, no, mga kababayan, kasi nga yung mga kanilang mga allegation ay hindi basta-basta, no, at kung wala silang ebidensya ay talagang makukulong sila dito, mga kababayan, no. At mas maigi na rin, no, na nasa korte na ito, nagsampa na ng kaso si Senator Erwin para maisagot naman yan or masagot naman yan ng mga ex-Marines, mga kababayan, na talagang yun yung ginawa nila kung totoo man, no. At sinabi dito ni Senator Erwin Tulfo na ang lahat ng ito ng pagdawit sa kanyang mga pangalan ay dahil daw po sa politika, no, dahil meron daw pong mga lumalabas na mga Tulfo lang yung makakatibag, no, or makakatalo kay VP Sara sa 2028, kaya ito yung dahilan or nakikita niyang dahilan bakit daw po ay sinisiraan itong mga Tulfo, mga kababayan, para masira dito sa mga taong bayan at hindi po mananalo daw sa sunod na eleksyon. At yun nga daw sinasabi niya na may pakiusap siya na wag daw silang isama dito sa mga survey, no, dito sa mga tatakbong presidente or vice president sa 2028. Kaya ito na daw po yung nangyari sa kanila, yung pagdawit sa kanila dahil daw dito sa mga survey na ito na malakas sila at ngayon ay tinitibag or ginigiba yung kanilang pangalan, mga kababayan. So ano po sa tingin nyo itong sinabi ngayon ni Senator Erwin Tulfo na itong mga lahat ng itong paninira sa kanila ay may kinalaman di umano sa eleksyon, mga kababayan? Politika ang lahat, ang dahilan ng lahat ng paninira sa kanila, no, or sa kanya, dahil daw sa politika ay ginigiba na po siya ngayon or ginigiba na yung pangalan nila, mga kababayan, dito sa pagdawit sa kanila sa flood control anomalies, no, sa mali-malitang deliveries ng mga pera at itong sa alleged human trafficking. At kanina nga si Inbay Director ay nagsalita nga doon sa kailang consultative meeting, no, na sinasabi niya na binayaran di umano, no, yung mga ex-Marines, mga kababayan, para magsalita lang, no. 5 million na yung sinasabi niyang bayad dito, mga kababayan. At syempre ay dinideny naman po yan, no, ng mga Marines, nila Attorney Baligod, ni Congressman Mike Defensor, ay walang katotohanan daw po yan yung or itong allegation ngayon ni Inbay Director Matibag, no, na binayaran di umano itong mga Marines para nga magsalita, ano, patungkol dito sa mga mali-malitang deliveries ng mga pera, mga kababayan. So ano po sa tingin nyo? Anong masasabi nyo dito sa pagkaso ni Senator Erwin Tulfo ng grave oral defamation, no, laban dito kay Sir Bernard Gumban, Sir Rosbert Waupan at Sir Benny Bolon na tate, no, ng 18 ex-Marines, no, or ilan sa mga membro ng 18 ex-Marines na kinasuhan na po dito ni Senator Erwin Tulfo sa Pasay Regional Trial Court, mga kababayan. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.